Bali sunod-sunod ho ang ating pag-update doon sa mga talagang binaha no, ng sobra dito po sa Maynila. At dahil dyan mga kababayan, mag-update muna tayo dito sa kung ano na nga po ang sitwasyon doon sa barangay hall na pinatayo nga ng itong di umano ni Congressman Chua. Ito yung 4th floor na barangay hall no, na pinatayo dito mismo sa may bangkita. Ito ay barangay 313 no, na kung saan nga po. Although talagang kumbaga skill ito na, pero medyo matagal pa itong matapos dahil nga yung simento dito ay talaga namang bagong-bago pa, no? May katigasan pa po. Although mga kababayan, yan na lang po ang natitira no nung 4th floor kasi 4th floor ito eh. So yung aking likuran kasi ubos na yan, talagang natapos na po at ito na lang yung natitira sa 4th floor. At saka yung 3rd floor kasi, ayun po sa mga nagagawa dito. Kapag ka natapos na po yung wasakin ng mano-mano, no, itong masong ang ginagamitan niyan, ay gagamitan na doon din po ito di umano ng talagang dimakina na para mas mabilis ng mga backhoe, no? Talagang para mas mabilis na pong madurog itong building ho na ito. Ganito po ang mga eksena, no, na kung saan talagang isipin nyo naman, no, itong congressman ho nang nagpatayo dito, kung talagang, pero nagsalita naman na siya dito, na talagang siya talaga mga kababayan. Mas inuna pa kasi nila ang pagtuunan ho ng pansin ang impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Na kung tutuusin po, itong mga to, actually hindi lamang ito eh. Hindi lamang po itong barangay ho na ito, ang pinatayo nga di umano nitong congressman ho na ito, na kung saan talagang mas inuna pantutukan ang impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. And syempre, nakikita naman natin ngayon, baha. No? Kaliwa kanan ho ang baha ngayon eh. Diba? Diyan dito sa may Top Avenue, talagang grabe yung baha. Talagang tuloy-tuloy yung pagbabaha mga kababayan. Diba? Instead kasi, ngayon ang pagtuunan nyo po ng pansin kung saan-saan ho kayo napupunta. Kung papaano nyo durugin, okay, itong mga Duterte. Oh. Dapat kasi unang-una, yung flood control ho na yan yung inyong imbestigahan. Diba? Instead na magpasa kayo ng resolusyon para imbestigahan ang Manila Bay na di umano, may mga nagsasabi na ito daw di umano ang dahilan ng pagkakaroon ng baha dyan sa may Ruas Boulevard. Ibig sabihin, sabi ko nga sa inyo, pati yung baha dyan sa Top Avenue, pati yung baha dyan sa Quezon City, no, iba't ibang location ng pagkakaroon ng baha, isisin nyo sa Manila Bay. Diba? Oh, alam ko na kasi ang tumbok niyan eh. Yung investigasyon na kung sakasakaling mang matuloy, yung investigasyon dyan sa Manila Bay, saan ang punta niyan? Kung papaano nyo na naman isasabit ang mga Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba, yun lang naman talaga yung tumbok niyan eh. Kasi supposed to be, kung talagang iniisip nyo ang talagang taong bayan, di ba mas hamak na dapat yung investigahan kung saan napunta ang hindi ho milyon eh. Hindi ho tayo nag-uusap dito ng talking about million. Talking about billions ho ito. No? Ilang billion po ang inilaan dyan na pondo sa mga flood control ho na yan para nga magkaroon ng maayos na daloy ng mga tubig, no, kapag ka nagkaroon ng baha. Pero ano nangyari? Ha? Lubog ho ang iba't ibang location dito po sa NCR. Hindi lamang sa NCR, meron din sa Visayas. No? Nagkaroon ng talagang, alam mo yun, yung mga drainage na dapat pinagtuunan ho ng pansin ninyo, nagkaroon po dapat ng investigasyon. Sa tingnan nyo kapag ka yung mga issue ay hindi makukunik sa mga Duterte, parang baliwala lang eh. No? Pero kapag ka yung mga issue na talagang yung tumbok is Duterte, ayan, ang bilis nyo. O, gaya ng sinabi ko, nung nakaraang SUNA, 2024, magkanong budget nun in just one day? No? Nasa 20 million. O bakit hindi nyo inimbestigahan yan? Itong mga building na ito na pinagawa dito sa sidewalk, no? Itong di umano nga ay pinunduhan ng isang congressman. So paano yan? Hindi nyo ba imbestigahan yan? Hindi naman din usaping million yan eh. Million po ang ginastos diyan. Oh, kaya nga sinabi ni General Sukat kay Kong Chua na dapat mong imbestigahan yung sarili mo. Kasi yung million ho na yan ay talagang nadurog lang, nasayang lang. 'Di ba? Oh, kung talagang mahal nyo talaga at fair kayo, patas kayo, wala kayong kinikilingan, talagang dapat imbestigahan nyo sarili nyo. O, 'di ba dito, mga kababayan, ipapakita ko pa po sa inyo ang mga iba pa pong mga building na pinatayo nga po na pinunduhan di umano ng isang congressman. O, yan, huwag kayong mag-alala kasi ipapakita ko po yan sa inyo. So good news naman, dahil pinayagan po tayong umakyat dito, ang sa gayon
maipakita ko po sa inyo kung ano na nga po ang sitwasyon dito mga kababayan. Gayunpaman, nagpapasalamat po ang even yung mga estudyante, yung mga siguro din kasi sabi nila may mga nagsasabi sa akin na natutuwa daw yung mga teacher dito. Sapagkat nga mga kababayan, kung ating pong titingnan, itong building ho na ito, meron lamang po ito halos 2 meters no, na nasa bangkita. Pero yung taas po nito ay talagang 4 po na palapag. Halos talagang pinantay nila dito sa eskwelahan ho na ito at nasa 1/4 po ng mukha nitong eskwelahan na ito ay talagang natakpan nitong barangay hall ho na ito. Pero tingnan nyo naman, bagong gawa, bagong giba. Nasaan yung ano, 'di ba? Yung pera sayang. Nasaan yung ano nito? Nasaan yung dapat ito imbestigahan kung saan napunta, kung di ba, kung talaga bang ganyan kalaki ang nagastos diyan. Diba kasi may mga nagsasabi po na di umano wala po itong building permit, pero sinabi din naman ni Kong Chowa na dumaan daw ito sa tamang proseso. So pero di ba sino doon ang nagsasabi ho ng tama mga kababayan? Ang bilis nyo kasi, 'di ba? Mas inuuna nyo kasi ang impeachment complaint, ang impeachment kung paano mapatanggal si Sara Duterte instead na bigyan nyo ng pansin ang mga pangunahing issue ng ating bansa. 'Di ba? Pangunahing pangailangan ng ating bansa. Alam mo ito nung nakaraang SUNA, sinabi po ni Bongbong Marcos na mayroon na siyang napatapos under kanyang leadership na kung saan 5,500 na flood control. 5,500 flood control. Di umano. Pinagmamalaki niya pa po yan. 'Di ba? Pero isang araw po pagkatapos ng SUNA niya way back 2014 ay nagkaroon kaagad ng bagyo. 'Di ba? Nakita naman natin. 'Di ba? Talagang baha ang iba't ibang location po dito po sa NCR. At ngayon, bago po ang SUNA ni Bongbong Marcos. Kailan ang SUNA niya? Ang SUNA po ni Bongbong Marcos ay July 28. And July 23 po tayo, no? July 23, 24, 25, 26, 7, 5 days from now, mga kababayan. Makikita at maririnig na naman po natin ang kanyang pasasabihin tungkol dito. And ito ito yung malupit. Kasi pinak-check siya ng kalikasan bago pa man dumating ang kanyang SUNA. Kung noong SUNA niya po, 2024, nag-ulan po pagkatapos ng SUNA, 1 day after the SUNA. But at this time po, talagang nagkaroon po ng pag-ulan 5 days and siguro kasi mga ilang araw na rin din po ito Basta from now, 5 days before yung SUNA niya. So nakita po natin yung difference at talaga namang lahat po ng ito ay talagang tinutumbok yung kasinungalingan niya. Marami po ang apektado at halos po lahat ng Pilipino ay nagtatanong, lalo-lalo na yung mga apektado po nitong pagtaas ng tubig ay nasaan ang flood control. Dahil napakalaki po ang budget na inilaan dyan. Ngunit saan nyo nilagay? 'Di ba? Kung talagang mayroon kayong mga yagballs, talagang yan dapat ang inyong imbestigahan. 'Di ba? 'Di ba kami ho ay matutuwa? Kaya nga nag-umaabang ako Nag-aabang ako diyan kay dito kay Marcolita. No, kapag kayan ho ay naupo na bilang senador, kay Amy Marcos naman wala naman tayong aasahan diyan, panay lang niya pa itik-itik lang yan, no? Pero mas naniniwala po ako mga kababayan, lalo na kapag nalagay na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Attorney Kong Marcolita. Yan pong aabangan po natin. Gayunpaman, hanggang dito na lamang muna ang update po natin dito sa Barangay Hall na ito. And kita-kita po tayo kung ano na yung magiging update sa mga susunod na araw. So talagang sipag, kaya nga si tatay sipag kita nyo naman mga kababayan. So tulong-tulong po sila, rain or shine mga kababayan, talagang tuloy po ang trabaho nitong mga trabahador po dito sa pamumuno nga po ni Mayor Isko Moreno. Alam naman nila yan na under the leadership of Mayor Isko noon, talagang against talaga si Mayor Isko na magkaroon ng mga ganito, mga building sa bangkita. Alam naman nila yan di ba? Kasi unang-unan dati magkaibigan naman itong si Hani Lacuna at saka si Mayor Isko. At alam niya din yan sa sarili niya former Mayor Hani Lacuna na talagang against si Isko sa paglalagay ng mga building or kahit na ano pa man dyan sa mga bangkita. No? Tandaan po natin, sabi nga ni Mayor Isko, naturingan kayong mambabatas, ngunit kayo mismo ay lumalabag sa batas. Maraming salamat kabayan. Kita-kita po tayo sa next video.